Mga kawok, magsimula tayo sa isang tanong na parang riddle sa isang masamang tula. Bakit ang isang pangulo na sinasabing bagong hangin ay biglang naging bagyo ng korupsyon? At bakit ang isang senador na dating pulis ay isang referee na bulag sa foul? Good morning, good afternoon, good evening mga kababayan kung nasan man kayo ngayon. Ito na naman ang inyong paboritong show. May konting satire mga kaibigan na komentaryo ala Deo Makalma sa DZRH pero sa digital na bersyon. Mas mabilis, mas matindi at walang commercial break na nagbebenta ng panlinis sa sahig. Ako si Lan ng hashtag #WalkWithLan at ngayon tayo magdidesisyon sa pinakamalaking bomba ng buwan. Si dating kongresista Saldico nagbitiwan ng salaysay na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Oo si PBBM mismo ang utak ng 100 bilyong pisong budget insertion sa 2025 national budget. At hindi pa doon natatapos si Senador Ping Lacson na dapat investigator ay parang isang guro na binubura ang sagot ng estudyante bago pa man basahin ang exam paper. Mga kawok, intended ito para sa inyo, mga OFW na nagpapakahirap sa abroad, para sa pamilya at mga kabataan na hindi na natutulog sa pag-aaral ng politika. Dahil sa TikTok at Twitter, kayo ang tunay na boses ng bayan. Hindi ang mga nakasuit sa Malacanang na naglalaro ng pera natin na parang monopoly. Shout out muna sa mga Pinoy sa Pilipinas, lalo na sa Manila at Bicol. Kayo ang frontline ng laban na ito. Sa mga OFW sa United States, Canada, Australia, United Kingdom, Italy, Germany, Japan, New Zealand at Hong Kong. Salamat sa remittances na nagpapatakbo ng ekonomiya natin Pero bakit ba kailangan natin magpadala ng dugo at pawis para sa mga politikong nagpapahiram ng pera natin sa mga proyekto nila? Mag-subscribe na kayo i-like at i-share dahil sa susunod na video, mas matindi pa ito. At para sa mga super walk join na ang membership para sa exclusive content na hindi makikita sa mainstream media. Sama-sama, panatilihin nating buhay ang katotohanan. Okay mga kawok, simulan nating i-unpack ito na parang isang balot ng lumpia na may sira-sirang wrapper. Ano ba itong budget insertions? Para sa mga baguhan o sa mga OFW na busy sa overtime sa UAE o sa youth na nag-i-scroll ng K-drama, ang budget insertion ay yung parang magic trick sa Kongreso. Biglang lumalabas na pera para sa mga proyekto na hindi na sa original na plano Sa 2025 budget na pinasahod ng 6.35 trillion pesos, may 194 billion pesos na insertions. At ayon kay Saldico noong November 14, 2025, sa isang pre-recorded video, sinabi niyang si PBBM mismo ang nag-utos sa kanya na mag-insert ng hindi bababa sa 100 bilyong piso. Hindi ito chismis mula sa Facebook group sa barangay. Ito'y batay sa kanyang sariling salaysay na ikinonekta sa flood control projects sa Cebu at sa iba pang probinsya. Okay. Ayon sa Republic Act number 7160 at ang General Appropriations Act, dapat transparent ang budget process. Pero ano ang nangyari? Si Martin Romualdez, dating speaker, at si PBBM daw ang nag-direct. Witty ba ito? Parang isang chef na nagdadagdag ng asin sa ulam habang sinasabing diet food. Resulta, high blood pressure sa buong bayan. Inihayag ito sa gitna ng Senate Blue Ribbon Probe ni Lacson tungkol sa flood control scam. Nakakatawa po kasi mga sitwasyon na ito, kung saan 194 billion pesos ang nawala. Si Ko dating ako Bicol Rep ay nag-resign na pero hindi siya tumakbo. Nag-confess siya na parang isang makasalanang pari na nag-confession sa kanyang sariling simbahan. Okay, critical tayo Bakit ngayon lang? Kasi nga, sabi ng Malacanang, si Ko ay naglabas ng usok para magligtas ng sarili. Pero ebidensya, wala silang counter, puro denial.
Engaging question tayo mga kaibigan. Mga kabataan, kung kayo ang nasa lugar niya, tatakbo ba kayo o lalaban? OFWs, ito ba ang dahilan kung bakit mas mabuti ang buhay abroad? Si Bongbong Marcos, ang Pangulo na sinasabing hindi tulad ng tatay niya, pero mukhang nagmamana ng family business ng pagiging malikhain sa pera. Konting satire tayo mga kaibigan. Oo, parang isang sequel sa pelikulang The King. Pero ang title ay The Sting dahil sa 100 bilyong piso na insertions na ayon kay Ko, personal na inutos ni PBBM para sa mga proyekto sa Cebu. Kabilang ang flood control na hindi mangdang gumagana sa baha ng Maynila. Factual ito Sa video ni Ko, sinabi niyang huwag kang bumalik sa Pilipinas. Ang payo ni PBBM sa kanya, parang isang mafia boss na nagpapadala ng warning sa getaway car. Intellectual tayo Ito'y labag sa Article 11, Section 1 ng 1987 Constitution. Public office is a public trust. Pero ano ang ginawa ng Malacanang? Puro walang basihan, walang investigasyon. Witty, one-liner tayo mga kaibigan. Si PBBM na dating nag-promise ng bagong Pilipinas ay nagbigay ng bagong paraan ng pagnanakaw sa budget mismo. Okay, para sa mga OFW sa US at Canada, ito ang pera ninyong pinapadala na nagiging slush fund ng mga politiko. Youth sa Australia at UK, ito ang dahilan kung bakit ang edukasyon nyo roon ay mas mabuti kaysa sa Pilipinas dahil wala roong Marcos Dynasty na nagre-recycle ng pera. Shoutout sa Italy at Germany kayo na nakaka-experience ng tunay na governance. Tignan nyo ang kaibigan nyong Pilipino Nasa abroad tayo dahil sa ganitong kagaguhan. Ay, nako, engaging muna tayo mga kaibigan. Imagine kung yung 100 bilyon na yan gamitin sa health o edukasyon, hindi sa pork barrel na parang lechon na pinagsasabi-sabi. Subscribing ba kayo? Oo naman, dahil kailangan natin maging vigilant. Hindi passive viewers mga kaibigan. Ngayon, si Senador Ping Lacson, Panfilo Ping Lacson, dating chief ng PNP na parang action star sa Mission Impossible. Pero ngayon, bilang Blue Ribbon Chair, parang isang detective na nawawala ang magnifying glass. Noong November 14, sinabi niyang walang probative value ang testimonya ni Ko dahil hindi under oath. Parang sinasabing, hindi valid ang score dahil hindi pa nagsulat ng pangalan sa test paper. Yan! Ay, nako, marami akong ganyang mga estudyante Anyway, si Lacson na dating anti-corruption crusader ay ngayon ay parang referee sa boxing match na nagbibigay ng free pass sa heavyweight champion na si PBBM. Ay, nako. Ayon sa Inquirer, sinabi ni Ko kay Lacson, suriin muna ang documents bago mag-dismiss. Pero ano ang ginawa ni Lacson? Puro side comment, walang aksyon. Parang isang talk show host na nag-i-interview pero hindi nagfa-follow up. Okay. Ito ay isang classic case ng institutional capture. Ang investigator mismo ay bahagi ng sistema. Ay, nako, si Lacson na dating nag-aaresto ng kriminal ay ngayon na nag-aaresto ng katotohanan sa pagkakulong nito sa lacking evidence na excuse para sa mga OFW sa Japan at New Zealand. Tignan ninyo sa inyong mga bansa. Ang probe ay mabilis at patas dito Parang traffic sa EDSA, walang galaw. Sa mga kabataan sa Hong Kong, kayo na lumalaban sa demokrasya, bakit ba tayong tahimik? Shout out sa lahat. Subukan nating i-call out dahil kung hindi, magiging history ulit tayo ng korupsyon. Ayan mga kaibigan. Mga kawok, sa gitna ng lahat ng ito, si Saldico ay hindi siya perpekto. Sino ba ang perpekto? Resign na siya sa gitna ng controversy. Pero ang kanyang pag-amin ay parang isang whistleblower na nagbitawan ng granada. Hindi siya tumukbo ng tuluyan. Naglabas siya ng video at documents na nagpo-point sa PBBM at Romualdez. Sa ethics ng journalism, ang confession under pressure ay mas credible kaysa denial sa vacuum. Si Ko, na dating bahagi ng sistema, ay naging hero na parang sa movie The Insider. Risky pero tama. Ay, bakit hindi siya under oath? Kasi nga walang official probe pa. Salamat kay Lacson.
Okay, mga OFW at kabataan, suportahan natin ang mga tulad ni Ko. Hindi sa pera, kundi sa pag-share ng video na ito. Ito ang paraan para maging bahagi ng pagbabago. Sa huli mga kawok, hindi game over pa. Ito ang simula ng laban. Si PBBM at Lacson, maghintay kayo ng karma na parang plot twist sa teleserye. Mga kababayan sa Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, Italy, Germany, Japan, New Zealand, Hong Kong, kayo ang tunay na puwersa. Mag-subscribe na, mag-comment kung ano ang susunod na dapat i-expose at join ang membership para sa mas malalim na diskusyon. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #Laban para sa katotohanan. #WalkWithLan. Hanggang sa susunod, walk on at mabuhay ang Pilipinas.